Hello mga kapogi! Kung bago ka pa lamang sa channel ko, huwag kalimutan i-click ang subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa bago nating uploads. Salamat mga kapogi! Ang ating mundo ay likas na lumilika ng mga magagandang bagay na makikita sa inyong buhay. At sinusubukan ng mga tao ang lahat ng kanilang maaaring gawin upang kopyahin ang kagandahan ng kalikasan. Pero ito hindi kailanman nasa sakatuparan. Talagang walang maiahambing na bagay sa mga likas na kagandahan na nilikha ng ating mundo. Ang mga bato at mineral ay palaging isang mahusay na mapagkukunang natural na kagandahan. Ang ilang mga bato at mineral ay pinakahalaga dahil sa pambihirang kagandahan at dahil na din sa napakalaking halaga nito. Noong 2003, natuklasan ng isang pangkat ng sayantipiko na mula sa Australia na isang pinakamagandang hiyas na maaaring makita sa mundo. Ang bagay na ito ay kumikinang, parang ilang daang paputok na kinulong sa isang bato. Marahil, ang pinaka-highlight ng batong ito ay kumikinang sa dilim. Sa katunayan, ang batong ito ay parang nagiging masigla sa mas madilim na silid. Bato na ito ay isang uri ng opal at ito ay gumagawa. Batong ito ay isang uri ng opal at ito ay gawa sa silica gel. Ang mga ito ay transparent, ngunit ang kanilang pangloob na estruktura ay paghihintulot sa kanila na mag-reflect ng ilaw na halos lahat ng anggulo. Ang batong ito ay tinawag o binansagang Virgin Rainbow Opal at ito ay nahukay mula sa minahan sa Australia at ito ay natuklasan ni John Dunstan para sa isang bato na may taglay na kagandahan kahit sa kadiliman. Ay aasahan ng isang tao na ito ay matuklasan sa isang lugar na sumisailalim o mas matingkad pa sa kulay nito. Virgin Rainbow Opal ay natagpuan sa isang lugar na hindi maihalin tulad sa isang disyerto na nasayang sa hindi mabilang na taon dahil sa napakainit na lupa at panahon dito. Sikat ito sa Australia at marami pang lugar sa mundo. Ginagamit ito upang gumawa ng detalyadong alahas. At alam nyo ba na maraming kwentong nabuo tungkol sa opal nang hinahangaan ng marami? Sinabi na may dala daw itong swerte dahil sa taglay na kulay na meron ang hiyas na ito. Sa ngayon, ang Virgin Rainbow Opal ay pagmamay-ari na ng South Australian Museum. Ang exhibit ng museum ay nagmodelo sa aktual na minahan kung saan ito natuklasan. Alam nyo ba, sa ngayon, ang Virgin Rainbow Opal ay nagkakahalaga na mahigit sa $1 milyong o katumbas ng 50 milyong pesos dito sa Pilipinas. Ikaw, namangha ka ba sa ganda ng batong ito? Pakishare mo naman sa ating comment section para aming malaman. At sana, nakapaghatid naman ako sa inyo ng impormasyon na pwede ngayon nyo lamang nalaman. Kaya maraming salamat mga kapogi sa inyong walang sawang pagsuporta. Bye-bye! Bawat isa sa atin ay nakapagbasa na ng libro. Kaya nang makakita o makabasa ng iba't ibang libro ay hindi nakakaiba sa ating mga tao. Pero ano kaya ang kaibahan ng mga nabasa o nahawakan nating libro sa 3 librong natuklasan sa aklatan sa Harvard? Maaari kayang nilalaman nito ang masasabing kakaiba? Well, sa totoo lang, kabaliktaran ang sagot niyan. Kasi hindi ang nilalaman kundi ano ang nasa labas ng librong ito na masasabing kakaiba sa lahat ng libro. Ayon sa mga eksperto na nakabase sa Harvard, ang 3 libro ay kumpirmado na gawa pa noong 19 na siglo at nakatago lamang ito sa bahay-aklatan ng Harvard at ito ay natuklasan nila
na totoo palang gawa ito sa totoong balat ng tao. Sino nga ba ang nakakita sa tatlong aklat na ito? Well, isang tagapagbantay ng aklatan sa Harvard ang nakakita o nakapuna sa tatlong ito. At dahil di umano sa kakaibang paraan ng pagbalot sa mga ito. Dahil sa may bahagi na makinis at bahaging medyo makintab at hindi katulad ng mga libro na iyong kadalasang makikita. Ang kanyang napansin ay nakaabot sa pamunuan ng aklatan, kaya agarang gumawa ng pagsusuri ang mga eksperto sa nasabing tatlong aklat. At doon nakumpirma nila na may 3 librong nakabalot sa totoong balat ng tao. Dahil tilang nakakagulat ang kanilang nadiskubre, napagpasyahan nila na gumawa pa ng mas malalim na pananaliksik ukol sa 3 librong ito. At natagpuan nila ang mga aklat na popular o gawa pa noong panahon ng ika-17 ng siglo. At ito ay tinatawag na Anthropodemic Bibliopegy. Madalas itong ginagamit o ginagawa sa larangan ng medikal dahil ang mga profesional noon ay ginagamit ang balat ng tao matapos nilang hiwain o pag-aralan ang tao na ito. At ito ang kanilang paraan para matiyak na walang masayang. Ang 3 librong nadiskubre ay tungkol sa Roman poetry, French philosophy, at Spanish law. Ang bawat libro ay may encryption na aking ita-translate sa Tagalog. Ang librong ito ay gawa o nakabalot sa balat ng aking kaibigan na si Jonas Wright. Siya ay binalatan ng buhay ng mga mabuma noong ika-4 ng Agosto, 1632. Binigay ito sa akin ni Haring Ledesma para ang libro ay pagkikilala sa iisa niyang matalik na kaibigan. Kasamang binigay sa akin ang balat ng kaibigan upang pambalot sa librong iyon. At iyon ang kabuuan ng encryption ng librong ito. Dahil sa kakaibang nadiskubreng ito, napagpasyahan ng pamunuan ng aklatan na pag-aralan ang lahat ng libro dito na pwedeng may makita pang katulad sa 3 nadiskubreng libro. At madami pang naniniwala na madaming libro na katulad sa 3 librong ito na gawa sa totoong balat ng tao sa iba't ibang panig pa ng mundo. Kayo mga kapogi, gugustuhin mo bang makabasa ng libro na gawa sa balat ng tao? I-share mo naman sa ating comment section. At sana, nakapaghatid na naman ako sa inyo ng impormasyon na pwede ngayon nyo lamang nalaman. Kaya maraming salamat mga kapogi sa inyong walang sawang pagsuporta. Bye-bye! Oops! Bago yan, shoutout time muna! Gigantes Group of Island o mas kilala bilang Isla de Gigantes ay nangangahulugan na isla ng mga higante. Ang Isla de Gigantes ay binubuo ng 10 isla at ang 2 pinakamalaki dito ay ang Gigantes Norte at ang Gigantes Sur. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit Gigantes Island ang tawag dito? Kung lilibutin naman ang isla ay wala ka naman makikitang malahiganting istruktura o mga malalaking mga rock formation o mga kakaibang bagay na malalaki. Alam nyo ba, noong unang panahon, hindi naman talaga Gigantes Island ang tawag sa islang ito. Ito ay ang pangalang salwag na kinuha sa isang species ng puno na makikita lang sa isla. At nang dumating ang Spanish colonial era, ilan sa mga kuweba ng isla ay pinasok ng mga Espanyol at doon na-recover nila ang mga malalaking kabaong na sinasabi ng iilan na himlayan ng mga higante at dito kinuha ang bagong pangalan ng isla bilang Gigantes Island. Ang pagkakaroon ng lahing higante ay hindi pa napapatunayan dahil halos walang nang natira sa mga bagay na nadiskubre sa isla. Ito ay di umano na pagbili na sa mga kolektor noong unang panahon. Kahit hindi man mapatunayan ang mga lahing higante, ay isa lang ang totoo. Ang isla ay ginawang libingan
ng mga sinaunang tao na namuhay sa Gigantes Island. At bago yan, 3 malalaking kabaong ang nadiskubre mula sa mga kuweba na matatagpuan sa Gigantes Island. Ilang taon ang nakaraan, ang nasabing kabaong ay masyadong malalaki kumpara sa standard na kabaong sa panahon ngayon. Kaya madaling masasabi na ito ay naglalaman ng mga labi ng mga higante. Ang mga nasabing higante ang siya ding tinutukoy na sinaunang tao na nag-ukit sa mga bato na natagpuan sa Gigantes Island. Ito ang sinasabing tao-tao kung tawagin. Kung natagpuan ng mga kabaong na mahigit sa 2 siglo ang nakakaraan, ibig sabihin, ang sinaunang tao na nagmamay-ari ng kabaong na iyon ay nabuhay ng 30 taon simula ngayon. Kung totoo nga na ang mga kalkulasyon na iyon at masasabi din na mga batong natagpuan ay mga antigo at ang mga presyo ng mga antigong bagay ay lalong lumalaki habang tumatagal ang panahon. Kayo mga kapogi, kung meron kayong nalalaman about sa Gigantes Island, i-share mo naman sa ating comment section. At sana, nakapaghatid na naman ako sa inyo ng impormasyon na pwede ngayon nyo lamang nalaman. Kaya maraming salamat mga kapogi sa inyong walang sawang pagsuporta. Bye-bye! Oops! Bago yan, shoutout time muna!